Nahanap mo na. Hindi ko pa rin makita eh. Kalma lang. Pero Dr. Han, Sabi ko kumalma ka lang! Bernie Q! Ako na magtutuloy. Bakit parang nahihiya kayong lahat dyan? Wala kayong ginawang masama kaya huwag niyong pahirapan ang mga sarili niyo. Ang mga taong nasa taas ang dapat makonsensya, hindi kayo. Tignan niyo sila. Tama yan. Tiwala lang sa sarili. Kayo lang naman ang mga tunay na doktor sa napakalaking ospital na to. Okay. Baka magka-stiff neck na kayo, kaya pwede ba ituloy na natin to? Hanapin mo kung saan nagmumula yung dugo. hindi namin makita dahil sa dami ng dugo. Hindi tayo pwede mag-CT scan o ultrasound dahil inooperahan pa siya. 길의 끝에서 무슨 길의 끝에서 나를 찾으면 너들도 있겠지 Neither. 녹슬어버린 사랑 Forceps, 기다리겠지 para kay Dr. Pat. Walang imposibleng operasyon. Ano pang silbi dyan? Matatanggal naman sila. Ang vital signs, ayos na. Wala na tayong dapat ipag-alala. Siyempre naman, magaling yata ang assistant ng surgeon. Di ba? 조금만 기다려 Ano pang ginagawa mo? Di ba sinabihan na kitang ihanda ang disciplinary action at yung isasampang kaso? Direktor, gagawin ko na po. Naintindihan ko kung ba't may disciplinary action. Pero para saan yung kaso? Ang operasyon na yun ang patunay na nagkamali ang Eternal Med. Kaya ihanda na natin ang isasampang kaso. Malaking problema na naman to. Teka, kausapin kaya natin ang internal medicine para hindi na matuloy ang kaso. Hindi natin sila makukumbinsi. Ikaw ba may nakilalang doktor na umamin sa pagkakamali niya? Ikaw talaga. Ako nang tatapos nito. Ikaw nang bahala. Ang galing ng ginawa mo. Pinamating ko kayo ano. Oy, Joseph! Malino naman ang sinabi ko. Kapag inooperahan mo ang pasyente, tapos na ang lahat. Tatanggapin ko po ang resulta. Ano? Humingi ng tawad? Tignan natin kung di matuloy ang pagdidemanda nila. Dr. Han, Huwag kang mag-alala. Successful ang operasyon. salamat po Dr. Han. Humihingi po ako ng paumanhin sa problemang naidulot ng ospital namin.
Wala po kayong dapat ihingi ng tawad at kung may gagawa po niyan, dapat yung doktor sa internal medicine. Yung kaso, isasampa niyo pa po ba? Hindi ko po alam. Kung may kailangan kayo, tawagan niyo lang ako. Matatanggal na tayo sa trabaho. Hindi ba dapat mag-isip na tayo ng plano? Hindi mo ba nakitang galit na galit ang director? Wala na tayong magagawa pa. Maliban na lang sa isang tao. Anong ginagawa nyo? Ilipat nyo na ang pasyente. Susunod na lang ako. Ano to? Bakit parang nakakaramdam ako ng lungkot? Magiging maayos ang lagay niya. Maraming salamat, Dr. Park. Isa akong peking doktor. Si Dr. O ang tunay na doktor. Diba? Tama. Sasabihan namin kayo pag nagising na siya. Magantay lang kayo. Opo, Dr. Park. Tinawag niya akong totoong doktor. Anong tinitingnan mo? Tinawag mo ba akong tunay na doktor? Tinawag ba kita? Kanina nung kausap si JJ. Wala ako sa sarili kanina. Ay, seryoso ka kaya kanina? Ba't ka ganyan? Sabi mo huwag kaming mahiya. Sabi mo tayo lang ang tunay na doktor sa ospital na to. Kaya tinawag mo akong tunay na doktor. Diba? Hindi ko alam na nandoon ka, Dr. Kwak. Totoo ba yan? Oo naman. Nakamaas lahat kanina kaya hindi ko napansin na nandoon ka. Kinausap mo pa nga ako kanina eh. Pagkatapos na ng operasyon yun. Ayaw mo talaga akong tawaging tunay na doktor. Ay, mahalaga pa ba yun? Kaya ka nakakalbo kung ano-anong iniisip mo. Nako, buhok mo dapat ang pinoproblema mo. Hindi bagay sa isang doktor ang buhok mo. Ano mali sa buhok ko? Magpagupit ka na. Gusto ng pasyente ang malinis na doktor, hindi yung may weird na buhok. Huwag ka na mag-aksaya ng oras. Puntahan mo na ang papa mo at makipag-usap. Tungkol saan? Matatanggal tayong lahat dahil inoperahan natin ang pasyente. Alam ko na ngayon, hindi masamang tao si Chief Han. Kahit hindi maligtas ang iba, gawin mo ang lahat para hindi siya matanggal. Patawad po. Papa. Gising na yung pasyente. Sige, Alam mo ba, ang astig mo kanina. Ang galing mo. salamat. Huwag mo nang alalahanin si Chairman. Pag umalis ako rito, babalik na ako ng Amerika. Amerika? Pero ayokong pumunta mag-isa. Samahan mo ako. Hahanapan kita ng trabaho sa Harvard. Salamat. Pero hindi ka aalis ng ospital. Gagawin ko ang lahat para kumbinsin si Daddy. Kaya mo yan.
Bakit ka sumama sa pag-opera? Mamaya na lang. Sinabi ko ng mamaya na lang. John, Alice, gusto kong mapag-isa muna. akala ko ba ayaw mo makipagkompetensya? Kaya naisip ko pag manalo tayo ngayon, hindi mo na kailangan makipagkompetensya, kaya Kaya naman... ano? Gusto mong baliwalain ko na lang ang mamamatay ng tao? Madaming doktor naman ang nandun. Mamamatay yung pasyente at kailangan ng tulong. Kaya bakit ko sila pababayaan? Ako ang nahihirapan. Huwag mong gawin sa akin to. Nalilito ako kapag ginagawa mo yan. Nung unang beses kitang nakita, hiyang-hiya ako. Ang dami kong ginawa na masama habang wala ka. Pero nilakas ang loob ko. Dahil nakita na kita. Dahil nagbalik na ang pangarap ko. Ang akala ko babalik na ang dating ako nung panahong binigay ko sa iyo yung bracelet. Pero, Stacy, bakit ginagawa mo sa akin to? Paano mo nasasabing baliwalain ko ang mamamatay na pasyente? Ang hayop na yon. Bitiwan mo ako. Tumigil ka na. Gumising ka nga. Tumigil ka na. Tama na sabi! Tama na. Pakiusap, tama na. Sa ngayon, mag-antay ka muna. Mag-antay ka na lang muna ngayon. Huwag mo akong husgahan. Kung tama ako o mali. Gusto mong patawarin ko sila? Nag-aalala po kayo na magdedemanda ang pamilya. Katulad ng sakit ang isang demanda. Kung hahayaan mo lang, kakalat yun sa buong katawan mo at papatayin ka. Kapag pinatawad ko sila, mamamatay ang miyo mo. Paano po kung hindi po magsampa ng kaso yung pamilya? Humingi na sila ng kopya ng treatment record ng asawa niya. Magsasampa na sila ng kaso. Pero Daddy, papatawarin niyo po ba kami kung hindi sila magsampa ng kaso? Bakit mo ginagawa ito? Dahil ba kay Joseph Hahn? Siyempre po. Ang sabi mo, kailangan mo pa ng oras nung sinabi ko mag-engage na kayo ni Joseph. Nag-iisa lang po si Joseph. Kung aalis po siya, baka tumanda na lang ako mag-isa. Gusto niyo? Hindi pwede mangyari yun, Sarah. Kaya nga po, Daddy, mangako kayo na kung walang demanda, papatawarin niyo kaming lahat. Sige. Pero sigurado ako magsasampa sila ng kaso.
Yung sinasabi ni Joseph na patatawarin tayo, imposible mangyari ang bagay na yun. Posible pong mangyari yun. Salamat, Daddy. Matinong pagkain ba tawag mo dyan? Pero sobrang sarap nito eh. Pero dapat niluluto ang pagkain. Ba't nandito ka? Hihingi sana ako ng tulong. Ano naman? Patatawarin niya tayo kung hindi magdemanda? Oo. Kaya tulungan mo na ako. Patatawarin niya tayo pero may kondisyon. Grabe naman. May pagkakataon nang di umalis si Chief Han. Tutulungan mo ako, di ba? Ayoko. Matatanggal ka rin kung wala kang gagawin. E di aalis ako kaysa tanggalin. Kailangan mo ng pera, di ba? May kikitain ako rito sa klinik. Kung wala ka, gagawa ako ng paraan. Hindi mo ba ako tutulungan? Sabi mo hindi naman masama si Chief Han. At isa pa, hahayaan mo bang mawalan ng trabaho ang mga tinatawag mong tunay na doktor? May punto ko nga. Pero bakit ako? Hay, oo lang naman ang sasabihin mo. Bakit ang daldal mo pa? Ikaw ang may kailangan sa akin ah. Sige, di bali na lang. Ako na lang mag-isa. Sige na, tutulong ako. Nakasalalay dito ang hanap buhay ng iba. Di ka ba pwedeng magseryoso? Di naman sila mamamatay kung mawalan sila ng trabaho. Hoy, John Park! Pasensya na. Ano ba dapat kong gawin? Una, kausapin muna natin ang pamilya ng pasyente. Di ka talaga nag-iisip, Dr. Quack. Bakit yun ang unang gagawin? Sundin mo na lang ang mga sinasabi ko. Ha? O sige, sabi mo eh. Pasensya na po kayo. Pero hindi ko mapapatawad ang mga doktor na tinago ang mga pagkakamali nila. Papa, Makakaasa po kayong babayaran namin kayo sa pagkakamali namin. Hindi mahalaga ang pera. Para sa akin, mahalaga na malaman ko kung anong nangyari nung inoperahan nila ang asawa ko. At ang tanging hinihiling ko lang ay humingi ng tawad ang mga doktor na yon. Pero hindi hihingi ng tawad ang mga taong yun. Dr. Park. Oo na. Susubukan po namin kausapin sila. Tawad! Hihingi ng tawad! Sino ba kayo? Mamamatay siya pag hindi inoperahan. Maayos ang ginawa namin, alam nyo ba yun? Kayo ang gumawa ng mali. Magdemanda sila kung gusto nila. Hindi kami natatakot. Alam naman natin kung ano ang katotohanan. Anong gagawin natin? Kung di uubra ang pakiusap, edi bantaan natin sila. Bantaan? Isang third-year resident ang nag-opera sa pasyente. Narinig kong si Dr. Kim ang nag-opera. Tumawag ako sa branch hospital para i-verify pero hindi naman siya makontak. Edi hanapin natin siya. Paano? May pera ka ba dyan? Pera? Anong gagawin mo? Para mahanap si Dr. Kim. Naku. Kamusta na ang boss nyo? Siyempre, ayos lang siya. Dahil sa'yo, maayos lang siya. Sa kulungan, Nakakalungkot naman. Pero wala akong pinagsabihan. ayos lang. 10 taon na wala si boss. Ako na ang bagong boss ngayon. Congrats! Hindi na kailangan yan. Okay, salamat. Hoy, teka lang. Ito. Pirmahan mo. Oo nga. Dapat. Siyempre, pipirmahan ko.
Nahirapan yata ang mga bata ako sa paghanap sa taong yan. Mga bata, head count! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lahat. Ang dami nila. Napakarami. Mahilig sila sa karne. 100,000 isang tao. Ah, galing ng memorya mo ah. Pakainin natin sila ng karne. Sino naman siya? Ang dami niyang pera. ATM ba siya? Ito. Ayos na? Bigyan mo ako ng 500 won. Para sa naman? Eh di wala lang. Hiningan mo ako noon eh. Ha? Oo. Yeah! Ayos na. Good luck. Okay, alis na tayo. Salamat. Kung kailangan mo ng tulong, tawag ka lang. Oh, ano problema? Gusto ko po kayong makausap. Nakakakiliti po, Dr. Cho. Akala mo ba hindi ko alam na i-record mo ang usapang ito? I-record? Ang ano naman po? Huwag kang magpanggap. Nandito ka para ma-record ang pag-amin ko sa mali namin, gamitin ebidensya laban sa akin. Hindi ko alam kung bakit mo ako kakausapin, pero wala kaming kasalanan. Tama po kayo. Papa ko pong may kasalanan. Nangyari to habang inooperahan si Mama. Pero tingin ko po, hindi na namin kailangan magdemanda. Dahil doktor po kayo, sana naman po maintindihan nyo ang pinagdaraanan ng papa ko. Ganun ba? Yung sinabi mo, sabihin mo rin sa papa mo. Sige na. Dr. Cho, hindi naman yata tama yung ginawa niyo sa bata. Magpakitang gilas ka na. Go! Hoy, hoy, hoy! Gawin natin ng tama ito. Kung hindi kayo ang hihingi Dr. ng... Park, Ay, gaya nga po ng sabi ko, wala kayong mapapala kapag nagdemanda kayo. Mahihirapan lang kayo. Pakiumpog niyo lang ang ulo niyo sa pader. Wala naman akong iba pang gusto eh. Kung merong pagkakamali noong unang operasyon, aminin niyo at humingi kayo ng tawad. Yan lang naman ang gusto ko eh. Hindi ba mahirap yung hinihingi ko, ha? At kapag humingi kami ng tawad, ire-record niyo at gagamiting ebidensya. Ay, akala niyo ba hindi namin alam ang plano niyo, ha? Naku, tama na yung ginagawa mo. Ano naman to? Kung curious ka, manood ka lang dyan sa gilid. Patawad po. Inaamin po namin ang pagkakamali namin at humihingi po kami ng tawad na hindi po namin nasabi kaagad. Ang nangyari sa simula pa lang at bilang doktor, ginawa namin ang lahat ng makakaya namin. Patawarin niyo po sana kami. Nakikiusap po kami na sana patawarin niyo po kami lahat. Ganun ba kahirap yan? Patawad po, nagkamali kami. Patawad po, nagkamali kami! Ganun na lang ba kahirap sabihin yun, ha? Ititibanda ko kayong lahat. Ititibanda ko kayo! Tandaan niyo yan! huwag na po, Papa. Sinubukan po nilang gamutin si Mama. Gagamutin din nila ako. Gagamutin din nila kayo pag nagkasakit kayo.
Salamat. Bilang mo ako ng pagkain bilang pasasalamat. Hoy, Jason! Sinabi ko na sa'yo, huwag mong kunin yan. Akin na nga yan. Pasaway ka talagang bata ka. Madumi yan. Wala lang. Anak! Anak, sorry. Kung nag-antay ka ng matagal. Ma'am, anak niyo po yan. Hindi po kayo pwede maglakad-lakad dito. Tara na po. Malapit kasi tayo sa psychiatric ward. Bakit ba? Ewan ko. Hoy, John Park. Tapos na ang lahat. Tapos na ang lahat. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, napagdesisyon na namin na ang ospital na mag-oopera sa akin ay walang iba kundi ang jail hospital. Ano pong basihan ang pagpili nyo? Kailan ba ang operasyon nyo? Hindi po ba Myung-woo? Hindi lang dahil may magaling na team ang jail hospital, dahil wala ding negatibong mga reports tungkol sa kanila. At wala naman masyadong pagkakaiba ang tatlong ospital. Kaya naman pinapaalam ko sa inyong lahat, ang jail hospital ang mag-o-opera sa akin. Dahil nakiusap sa akin si Sarah, kakalimutan ko na lang ang nangyari. Salamat po, Director O. Kung ganun po, pinapatawad niyo na rin po ang ibang doktor? Maliban sa isa, Sino po? si John Park. Hindi ko siya mapapatawad. Siya po ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang demanda. Pero bakit po? Pag sinabi kong hindi, hindi! Master, dami mo pinagdaanan ah. Tama. Marami ka na rin pinagdaanan. Sana matupad mo ang habilin sa ng papa mo. Hoy, ano nga palang nangyari doon sa 5 million mo na binigay ko sa'yo? Hindi nyo na magagamit yun. Bakit hindi? Kalahati na lang ng check ang mga to. Sige, ako nang bahala rito. Hindi na naman magagamit to eh. Ang galing mo. Pasensya na. Sa'yo na to.
Ikaw nang bahala dyan. Hoy, Dr. Quack. Ipagpatuloy mo lang ang kasipagan. Magiging magaling na doktor ka rin balang araw. Mag-ingat ka lagi. Teka lang. Kung ayaw mong umalis, sabihin mo. Kakausapin ko ulit si Daddy. Wag na. Kahit kailan hindi ako matatanggap ng papa mo. Bakit? Pero siya naman na nag-hire sa'yo nung una. Dahil hindi pa niya ako kilala nun. Anong ibig mo sabihin? Basta may ganun. Mag-ingat ka. Sabihin mo kung anong dapat kong gawin. Sige. Dr. Park! Baka kailanganin mo to. Tulungan mo ako. Salamat. 지금 만나러 가요 이제 다시 만나요 우리 다시 만나면 정말 행복하겠죠 난 그대가 없으면 May result na ba yung blood test ni patient Kim sa room 11? Utos po ng doktor na ibigay ang gamot na yan. Sandali lang ha. 지금 다시 만나러 가요 Hello? Sa nurse station to? Hoy, Dr. Quack! Tinatawag ka nilang Dr. Quack dahil hindi mo magawa kahit yung simpleng gawain lang. Kailangan ka ba matututo, ha? Sabihin mo, kailangan matututo. 그리워하고 있어도 이제 함께 할래요 두 번 다시 그대 놓지 않아요 지금 만나러 가요 이제 다시 만나요 우리 다시 만나면 정말 Hindi niyo ba sasagutin? 난 그대가 없으면 난 아무것도 Na-delay lang yung blood test ni patient Kim. Antayin niyo lang. Dr. O? Umiiyak ba kayo? Ako ba? Wala naman. May nangyari ba? Hindi. Napuwing lang ang mata ko.
이제 다시 만나요 우리 다시 만나면 Bakit? Sandali lang. 난 아무것도 할 수가 없어 우리 다시 만나요 지금 다시 만나요 Kumain ka. Masarap ang mga pagkain dito. Sabihin niyo sa akin, bakit Cheil Hospital? Simple lang. Ganito kasi yan. Myungwoo, Minguk at JL. Yan ang tatlong pinagpipilian ng Pangulo. Dahil interesado rin ang Pangulo sa isyong to, kaya naman, hinahayaan ko siya magdesisyon dito. Pero, may pakiramdam ako na hindi niya pipiliin ang ospital. Napipiliin ko. Pipiliin niya ang Minguk o JL kung pipiliin ko ang Myungwoo. At kaya naman, sinadya kong piliin ang Munguk. At kaya naman, wala siyang ibang opsyon kundi piliin ang JL. Hindi ako nagpunta rito para marinig ang kwentong yan. Alam ko. Nakalagay dito ang gusto mong marinig. Pero huwag kang mag-alala. Dahil sinisiguro kong matutuloy ang pinaplano nating lahat. Maganda pala rito. Ako, kung nakikita mo, wala akong masyadong gamit. Hindi naman mahalaga tong tasa, kundi yung lasa. Hindi masarap itong kape mo. Ang sama ng lasa. Ay, nagpakahirap akong gawin yan. Huwag mo naman akong kutsain. Grabe ka. Panis na ba to? Parang bulok na to eh. Ang pagtimpla mo ng kape, napakalayo sa galing mo mag-opera. Nako, hindi ka naman nagpunta rito para magkape lang. Ba't ka nandito? May dalawang bagay akong gustong malaman. Dalawa? Bakit mo ako tinulungan mag-opera? Bakit mo ginawa yung surgery? Sa tingin ko dahil sa pasyente. Pareho ba tayo ng dahilan? Pasensya ka na. Kung hindi nagbago yung isip ko, hindi ka na sana nahirapan pa. Nabanggit sa akin ni Dr. O ang ginawa mo. Maraming salamat. Ay, maliit na bagay lang naman yun. Ikaw ang pumigil sa pagdedemanda nila. Dahil ba nag-aalala ka sa akin? Medyo. Hindi ko inaasahan yan. Hindi ko rin inaasahan na mag-aalala ako sa'yo. Bakit naman? Hindi tayo nagkakasundo. Bakit ka nag-aalala sa akin? Ay, kakaiba ka rin talaga. Gusto mo ba talagang malaman? Nahihiya na ako. Oo. Alam mo na kung bakit? Gusto kong marinig mula sa'yo mismo, Dr. Park. Ay, nako. Dahil nakita ko na magaling kang doktor. Okay na? Tara, inom tayo. Libre ko na to. Ang hirap naman. Nasubukan mo na ba magluto ng curry noon? Hindi ko gaanong gusto ang curry. Eh bakit ang dami-dami mong niluluto? Wow! Ang galing mo, Dr. Han.
Hindi ka pa kakain? Gaano kalayo kaya yung clinic ni Dr. Park dito? Bakit? Kasi paborito niya tong curry. Parang madami tayong tira. Tawagan ko kaya siya? Kaya ba marami kang niluto? Hindi ah. Kasi para sa kanya, instant curry na yung matinong pagkain. Paano mo nalaman yon? Ano ka ba? Sandali lang ah. Ay, nako. So, lahat ng ginawa natin para kay Prime Minister ay baliwala lang? Di ko inaasahan to, pero alam mo ba kung gaano ako katakot nung natalo ako nung first round? Feeling ko bumaliktad ang mundo ko nun. Parang nawala na yung paggalang mo ngayon nakainom ka na. Ah, talaga? Nako, pasensya ka na. Wala yun. Ayos lang, mas matanda ka naman talaga sa akin. Nagtataka lang ako. Gaano ka ba katagal nag-aaral, ha? At paano ka naging magaling mag-opera sa ganyang edad? Surgeon din kasi ang papa ko. Nasa North Korea pa ba siya? Namatay na siya. Pasensya na. Eh, yung mama mo? Ibayin na nga natin yung topic. Nasi CR ako. Saglit lang. Hindi ka pa kumakain, no? Ang dami kong curry na niluto kaya pumunta ka rito. Sayang kasi eh. Galit ka ba? Kasi medyo nalungkot ako nung umalis ka. May sasabihin ako sa'yo. Pwede ka bang pumunta sa apartment? Nag-CR lang si Dr. Park. Joseph? Nagiinuman kasi kami ngayon. Ganun ba? Bakit mo ba siya hinahanap? Kasi, si Dr. Han may nilutang curry, mga pagkain, medyo marami kaming tira. Sasabihan ko siya pagbalik niya. Okay, sige. Bakit? Si Joseph kasi yung sumagot. Magkasama yata sila ngayon. Bakit parang gulat na gulat ka? Hindi naman. Papuntahin mo na lang din dito si Chief Han. Oo, sige. Gusto kong malaman kung anong tingin mo kay Dr. O. Si Dr. O? Akala ko isang mapanakit na Dr. Kwak lang siya. Pero lagi siyang nagpupursige. Ang cute lang, nagiging totoong doktor na siya. Nakakatuwa yun. Minsan, alam mo, naaalala ko si Stacy pag tinitignan ko siya. Bakit? Kamukha ba ni Dr. O si Stacy? Hindi naman. Pero hinihiling ko na sana katulad ni Stacy si Dr. Kwak bilang doktor. Anong tingin mo kay Dr. O bilang babae? Iniisip mo bang may gusto ko kay Dr. Kwak? Nagpapatawa ka ba? Hindi, pero baka yung kabaliktaran.
Nag-aalala ka ba na magustuhan ako ni Dr. Quack? Ay, nakakatawang isipin yun. Sarap nito ah. Sarap. Alam mo, ang lalaking yan nag-aalala na baka magustuhan kita. Dapat, hindi mo sinasagot ang telepono ng iba. Ring kasi ng ring eh, kaya akala ko emergency. Sinabi mo ba sa kanyang may gusto ka sa akin? Imposibleng mangyari yan. Tama na yan, kumain ka na lang. Uy, Dr. Quack, hindi tayo bagay. Ayoko mang sabihin to sa harap ng boyfriend mo. Pero, ayoko sa mga mapanakit. Huh? Mapanakit ka. Spoiled ka pa. Ano pa ba? Hoy, sinabi ko bang gusto kita? Nalungkot ako nung natanggal ka pero sana hindi na lang. Uy, kalma lang. Sumusobra ka na eh. Tumawag ako dahil nag-aalala ako sa'yo tapos ang sakit ang sinasabi mo. Ikaw ang sumusobra na, Sarah. Tama na. At anong mali sa ginawa ko? Ako nang pupunta. Sumobra ka ron. Ayos lang yan. Nagkakasundo naman kayo sa ospital. Paano mo nalaman na paborito ko to? Nagtataka nga ako. Para nalaman ni Dr. O na paborito mo yan. Si Dr. Quack? Hayaan mo na, kumain ka na lang. Ayos ka lang. Mabait naman ako sa kanya. Pero bakit ang sama niya sa akin? Gusto mo ba siya? Ano? Ganun naman talaga si Dr. Park eh. Sana hinayaan mo na lang. Teka, sinasabi mo bang OA ako? Pwede bang kumalma ka? Nakuha ko na. Iwan mo muna ako. Sige. Bumaba ka kapag okay na. Nakakainis! Nakakainis! Mukhang hindi na uli magkukross ang landas natin. Sa tingin ko nga rin. Mga magulang ko yan. Yung mga magulang mo, nasa Amerika ba? Pwede mong sabihin yan. Mahirap sigurong hindi mo sila nakikita. Hindi ganun kahirap ang sitwasyon ko. Yung papa ni Dr. Park, namatay sa North Korea. Yung mama mo, nasa North Korea pa ba siya? Ang dami mo namang tanong sa akin. Ganun ba? Kung ayos lang, pwede ko bang malaman pangalan ng papa mo? Gusto ko siyang makilala. Konti lang kasi ang magagaling na cardiac surgeon sa buong mundo. Siguradong magaling ang papa mo dahil magaling ka rin. Baka pamilyar siya sa akin. James Park ang pangalan niya. Okay na? Sino ka mo? Nandito ka na? Driver mo ba ako? Bakit tinuutusan mo ako sunduin ka? Ay, pasensya ka na. Lalabas na ako. Paano nangyari to? Bakit nandito ang mama ni John? Malapit na namin silang pagtagpuin ni John Park.
Bakit? Utos siya ng Prime Minister. Bakit bigla siya nagka-interes sa pamilya ko? Pamilya mo? Sino? Wala, mag-drive ka na lang. Kumusta ang kasal ng papa mo? Komplikado. Mas bata sa akin ng 2 taon ang bago kong nanay. Ganun ba? Hihingi sana ako ng pabor. Ano yan? Tungkol kay Professor James Park. Di ba sabi mo na wala na siya? Alamin mo kung nagpunta siya ng North Korea. North Korea? Medyo mahirap yan. Babayaran kita. Bayad? Okay. Tatawagan na lang kita. Marami pa nga tayong kailangan gawin bukas. Hinihintay niyo pa rin ba si Professor James Park? Wala pa rin po ba siya hanggang ngayon? Umuwi na kayo. Alam niyo, hindi na tuloy yung hearing dahil wala nga siya. Tayo na. Tara. Ma. Buksan niyo ang pinto! Professor! Nakikiusap ako! Sabi niyo tetestigo kayo sa pagkamatay ni Papa! Buksan niyo po ito! Tama na. Narinig ko siya! Sabi niya tetestigo siya! Tama na. Anak. Mama! 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 Mama, gising kayo! Mama! Tulungan niyo kami! Mama! Gumising kayo, Mama! Tulungan niyo kami! Mama! Mama! May hinihintay ka ba? Ang anak ko. Walang tao rito. Ihahatid na kita sa kwarto mo. Papa! Papasok na po ako sa school, Papa!
Hello? Hello? Ikaw ba yan? John? Opo. Si John po ito.